What's up mga tamago? Arinola Design sa inyo lahat, and today's episode is pag-usapan niya natin itong si Agora Lend. Sa itong project about open lending for every asset nga daw dito sa blockchain space. So hindi ko pa rin alam kung anong mga features at pwedeng proseso dito. So tara na, samahan niyo ako para aralin at check itong project na to. Intro muna tayo. Before anything else mga tamago, ito ay isang review lang. Hindi ito financial advice, hindi ko sinasabing tumalpak kayo rito. Volatile ang crypto at napakarami pong risk. So pag-uusapan natin yan mamaya by the end of the video. Pero sa ngayon, ito muna. Tignan muna natin kung ano nga ba talaga itong si Agora Lend. So dito, pumunta muna tayo sa kanilang white paper kasi naandito talaga yung mga information regarding with the project. Itong si Agora Lend is an innovative, fully decentralized lending protocol daw built to open DeFi access to everyone. So, ibig sabihin, as long as na may MetaMask ka dito kasi EVM yata ang gagamitin, at i-connect nga dito sa website nila kung matutuloy itong project na to, makaka-access ka dito sa kanilang program. So, pangalan pa lang pagpapautang, Agora Lend. So, lending company siguro, or I should say, lending project. So, siguro dito, Agora ang iyong ipapahiram at hihiramin. So, kung nakalista naman dun si Agora sa mga exchanges, sa iba't ibang klaseng platform, pwede mo naman ma-trade ito. Yan kung maglo-launch na nga itong kanilang pinaka-token. At kung hindi naman, di wala kayong i-trade, di ba? But sa nakikita ko, yun po yung primary na use case ni Agora token. Meron din dito automated peer-to-peer contract. So liquidity pools, customizables to peer-to-peer, P2P naman, lending agreement. So kung magkano ang ibabayad mo, ilang interest ang ilalagay dyan ang magpapautang, siguro magkakaroon ng ganyan yan. And ang kagandahan siguro nun, kung matutuloy nga itong project na to, is yung kontrata mga tamago naka-smart contract. So hindi po pwedeng baliin yan, kumbaga adjustable lang once na na-declare mo na, okay, 30% ang aking dapat makuha dyan pag pinautang kita, naandun na po yung sa kontrata mga tamago, no? Magkakaroon din dito ng buyback and burn mechanism ayon dito sa kanilang white paper, and community first token ang model daw nila dahil wala nga raw silang VC or yung venture capitalist na mga nag-hoard na maraming token sa una during the pre-sale, tapos i-dump lang din, marami kasing ganun or wala rin daw silang team allocation yata rito. So yun ang sinasabi ng white paper ng Agora Lend. So dito sa website mga tamago, nakakita ako ng something interesting. Sabi kasi dito sa yield on idle tokens, deposit any token to earn interest through minted deposit tokens. So ito raw ay magkakaroon ng automatically accrue yield based on real world lending activity and platform revenue, turning idle holdings to productive assets. So, meaning ba yan, kahit ba yung mga mabababa nating tokens dyan, like PBU or dating mga GameFi tokens, pwede nga ditong i-deposit at magkaroon pa rin ng value. So, yun po yung aking aabangan dito sa project na to. Kasi tingin ko ang dami kong tokens na lalo na mga meme coins, wala nang value yan Ano bang gagawin natin dyan? So, let's see mga tamago kung anong gagawin talaga nitong si Agora Lend para dito sa mga tokens na to. At ang isa ko pang nakita rito sinasabi na proven security and audit infrastructure. Actually, nakita ko po dito si Certic Audit mga tamago. Audited by Certic. So, sabi ko nga, si Certic Audit medyo mahigpit pagdating sa pag-check ng mga projects, sa mga contracts. So, sinilip ko mga tamago kung talagang audited sila ng Certic. Hindi pa po yata Or nasa kanila ba ang result? Hindi ko alam. Siguro tanong nyo na lang kung kayo ay interested sa ganitong klaseng proyekto at kung kayo ay bibili. Pero kung curious lang naman, pasahin nyo na lang yung white paper. Nandun naman lahat ng information. Doon lang din tayo bumabasa at kumukuha ng kaalaman with regards this project. Ito, i-check muna natin itong price niya ngayon kasi nagre-raise din sila dito. USD raise is $448,000 na pala. So, syempre, pamahal po ng pamahal yan kapag malapit na yung listing. Pero ito, ang listing price niya ay 0.005. So, kung bibili ka ngayon, mas mababa, 0.00125. Pero yun, kung mabilis ka talaga mag-TP kasi kahit mapabili ka talaga
rito na mas maaga at nakalimutan mong tumipi dyan, so baka bagsakan ka ng presyo, no? Maipit ka. So yun yung mga risk na sinasabi natin. Hindi natin FUD, hindi rin natin pinopromo, pero ano naman to, in general, yan po yung nangyayari sa mga pre-sale. Hindi man lahat, pero kadalasan. So eto, nandito yung pagbili ng Agora. Pwedeng i-connect dito lang yung wallet, insert your Ethereum. So don't use centralized exchange address. So EVM lang pala ang kailangang makonekta dito. Again, this is not a financial advice, guys. Hindi ko sinasabing bumili kayo. So ingat lang din sa mga connect na yan kahit sa anong project po. Hindi lang po rito pangkalahatan kasi meron din mga projects na pag i-connect mo yung inyong wallet, drainer. Mawawalan kayo ng laman dyan sa inyong mga MetaMask. So ganun po ang kadalasan nangyayari. Transact lang kapag ka na-research nyo na ng buo at kilala nyo na yung project, mga tamago. So balik na tayo dito kay Agora Land, mga tamago, no? Kung magiging sa katotohanan din talaga nga itong project na to, actually maganda nga sana yung layunin kasi sa mga lending companies dun sa real world assets or dito sa totoong buhay, napakahirap ng mangutang. Unang-una sa lahat, kailangan nyo dyan ng mga collateral. So dito siguro baka yung mga bulok ng tokens, pwede nating i-collateral din dyan. Siguro darating din dito yung feature na kahit yung mga NFTs na hindi natin ginagamit, magkakaroon siya ng kumbaga corresponding value kung magkano yung pwede mong utangin. So yun sana yung magandang gawin ni Agora Land, no? Yan kung itutuloy nga nila tong project. And based dito sa kanilang roadmap, sila po ay naandito sa token pre-sale. So ine-expect na magkakaroon ng hanggang 5 phase ito until ma-expand yung kanilang EVM compatible chains. Multi-chain din kasi to. So ang gusto nila, maraming maka-access dito, cross-chain, kumbaga from Polygon, BNB, and Avalanche. And actually, ito nga nakalagay rin naman sa kanilang website, no team or VC allocation, 100% community-driven distribution. Ibig sabihin, walang mga whales na sila yung unang tatalpak dito nga. Tapos yun nga, sabi ko, biglang papalubugin yung ecosystem, yung token nila. So, yun ang pinaka nagiging problema po sa mga crypto projects. So, ngayon dito naman, meron silang LP tokens locked for a year. Liquidity pool commitment secured. Yun nga yung sinasabi. Siyempre, nakalock. Hindi po magagalaw yung LP. Yung mga unsold pre-sale tokens, susunugin, burned pre-TGE, fairness and deflation built-in. Kakaroon ng scarcity dun sa kanilang tokens, which is, sa ngayon, ang total supply po ay nasa 4 billion. So, pagka kumukonti yan, mas maliit ang supply at let's say, maraming tumakilik, lumaki ang demand, mas magkakaroon ng value yung token. Ganun yun. Siyempre, mas maraming may gusto diba, na bumili. Pero yan, kung magiging successful nga at magiging maganda yung transition nila dito sa kanilang proyekto. So, para sa akin naman, guys, personal opinion ko lang, ang tingin ko rito ay napaka-early pa ng project. So, kailangan po muna pa nating magmatsyag mabuti dahil hindi tayo sigurado sa mga magaganap sa future. Kita nyo naman, biglang bumagsak din ang Bitcoin recently, tapos ngayon tataas na naman. So, hindi natin alam din kung ano mga mangyayari para dito sa mga projects na to. Wait muna natin yung project development ni Agora Land bago tayo mag-decide kung ano talagang gagawin natin. Kaya syempre, explore and aral muna, bago naman talaga magsitalpakan. So, hindi tayo mag-a-advise dito kung anong gagawin niyo sa pera nyo. Kayo po ang bahala dyan, mga tamago. Ito lang, review para dito kay Agora Land. So, let's mga tamago at ingat kayo. Tamago, out. Halika na't sumama sa aming barangay, samahang masaya, ano pang hinihintay? Kung online games ang iyong gusto, dito ka sa guild ko, solid to. Sa aming community na puro makulit, mga hari na trash talk pero malupit.